Hello? Hello po. Hi. Hello Good po, Papa Jack. good morning. Nasa Pilipinas ka ba? Of course, yes. Ang pusang gala. Ba't gising ka ba? Alas 4 na. Alas 4 na, broken hearted pa rin kayo. Matulog nga kayo. Papa Jack, hindi ako broken-hearted. Ay, sorry. Sino ba kasi nag-assume na yan, ha? Hindi ka broken hearted. Ay, hindi po, Papa Jack. Sige. Bibigyan kita problema ngayon. Anyways, what's your name? Alexis po. Ano yan? Parang Alexis na walang A? Meron po, Papa Jack. Alexis. Alexis. Opo. Ayos, yung pagkakasabi mo parang gusto mo sabihin, tanga ako Di na. Alexis. Inulit Ganun, pa Papa talaga. Jack. Ilan taong ka na? 24 po. 24. Asan kang bahagi ng Pilipinas, ma'am? Nasa Quezon City po, Papa Jack. Quezon City. Anong oras na dyan? Mga 4:30 or 4:14. Lutang, sumagot. Malamang. Parehas tayo ng oras. Okay. Puyat na rin ba si Alexis? Anong ginagawa sa buhay ni Alexis? Ano, Papa Jack? Work, bahay, tulog, work, bahay, tulog. Ano work mo? Live seller po. Live seller. Yes po. Tayong pera to. Sa TikTok ka ba nagla-live selling? 3 apps yun, Papa Jack. Mga nabanggitin niyo ba? Baka ban ako. Dahil yung bagong policy ni TikTok ngayon, no? Opo. No, ang dami, no? Dami po. Sobra. Kahit hindi naman na nababan pa rin. Kaya nga Ba yan? Ganun nga din. Isa nga lang binibenta kong product Yung sa amin, Papa Jack, madaming violation kasi undergarment siya kaya medyo sensitive din sa Talaga? Magkano na panty? Bakit? Undergarment? Ano ba ang kakahulugan? Di panty yon? Opo. Magkano panty? Parang nasa 5 pieces, Papa Jack, nasa 700 to 900. 900. Parang papatak na parang 190, 180 isa. Parang gano'n, no? 170 kung ano. Galing ko dun So, yung panty na yon seamless na ba yon? Yes po, Papa Jack. Ganun yun? Seamless na yun. Ba't ko alam yung seamless, ha? Kalalaki. Bakit mo nga ba alam, Papa Jack? Baka isa ka sa viewer ko, Papa Jack. Baka ka mo nagsusuot ako nun. Baka bumibili ka ng tibak namin, Papa Hindi. Jack. Meron kasing brief na seamless. Hindi na kasi uso ngayon yung meron. Hindi na kasi Meron uso. din kami Oo. Hindi na kasi uso yung mga garter na nagbabakat ngayon, di ba? Hindi na uso ngayon yun. Opo. Di ba? Mga breathable na ngayon. May tanong ako. Huwag mo masamain to. Total, tendera ko naman dito Sige po. Di ba? Sabi breathable, di ba? May ilong ba doon? Hindi ba? Hindi ko. Baka may idea ka lang kung paano nila sabing breathable. Nilagay ba nila yung ilong nila doon bago nila sabihin? Di ba paano? May idea ka ba? Meron, Papa Jack. Paano? Papa Jack, kapag kasi sa panty, meron kasing makakapal yung sa punja. Oo. Mainit. Di siya yung totally na mainit sa na hindi nakakahinga. Yung parang Yun nagkakaroon nga. kasi Ayan ng na naman odor. tayo Nagkakaroon ng odor. Ano ba? Humihinga ba yun? Hindi ko din alam, Papa Jack. Bakit sinasabing makakahinga? Kasi, Papa Jack, ibig sabihin ko kasi nakakahinga yun, pag sinipr ka, doon ba yun? Papa Jack, umuutot pa nga yun. Joke lang. Ayoko na usapan na to. Ayoko na. Patulog na ako. May asawa na si Alexis? Meron na po. Ilan na anak nyo? Isa pa lang, Papa Jack. Ilan taon na? 5 years old po. Malaki na rin, no? Pa-kinder na yan, no? Opo. Asan si Mister? Kakauwi lang galing biyahe, Papa Jack. Ba't dapat doon ka nakalingkis ka na sa kanya? Ba't nandito ka pa nagtatawag ka pa sa akin?
Papa Jack, umalis nga ako kasi ayoko marinig niya yung kwento ko. Ha? Umalis Bakit? ako dun sa bahay kasi ayoko marinig niya yung kwento ko. Bakit? Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa bahay ng tita ko sa labas. May problema kayo mag-asawa? Wala po. Wala. Bali yung kwento kasi na to, parang hindi ko siya na-open sa partner ko po. Okay. Yun, Papa Jack, bali sa mga viewers, yun, trigger warning Wag mo lang. silang intindihin. Tayo magkausap. Bakit? Ano meron? Yung po, tungkol lang sa mother ko po. Bakit? Ano meron sa mother mo? Kasi simula bata pa kasi ako, Papa Jack. Up until parang medyo masama. Hindi naman ako yung parang nagiging masama sa kanya, pero yung sa loob-loob ko, masama yung loob ko sa kanya. Sorry, Papa Jack, medyo nanginginig ako. It's okay. Sige, tuloy mo. Start na ba ako, Papa Jack? Nag-umpisa ka na. Anong start na ba? Kasi, Papa Jack, yung bali kasi parang pinanganak pa lang ako, parang separated na po yung mother and father ko po. Okay. Kaya ako, nung bata ako, parang NPA ako, Papa Jack, parang wala akong permanent address. Ilan kayo talaga. magkakapatid? Ako lang po. Solo ka? Opo. Okay. Bali, yun, Papa Jack, nung nag-abroad si Mama, iniwan niya ako sa tita ko, parang simula bata pa ako nun, Papa Jack, hanggang grade 1. Dito ako sa may Quezon City. Iniwan ka niya sa tita ko po. Kapatid niya yon? Parang pinsan niya po. Okay, iniwan ka niya. Nag-abroad. Saan nagpuntang bansa? Sa Qatar po. Kailangan niya magtrabaho. Opo. Kasi parang wala silang contact ni Papa ng time na yun. Yung papa mo ay nasa abroad din po. May jowa bang iba yung tatay mo nun? Na may asawa na po siya. So, walang choice si nanay mo? Opo. Pero Okay. nung time na yun, Papa Jack, parang contact niya pa rin si Papa nun para nga masuportahan ako. Kasi parang ang tagal din bago sila nagkausap ulit para suportahan ako. So, yun nga, Papa Jack, dito ko sa may tita ko, simula kinder hanggang grade 1 ako. Bali, dito kasi, Papa Jack, yung mabait naman po sila. Yun nga lang, yung tito ko kasi, Papa Jack, parang parang minamolest siya ba tawag dun? Ako? Yung hinihipuan ako, ganon. Nagsumbong ka ba? Maliit pa ako nun, Papa Jack, kasi parang pa ako parang natatakot pa ako na Actually, yan, ilang beses ko narinig yan. Natatakot no? Opo. Alam mo, Papa Jack, minsan pa pag umuwi si Mama, kahit katabi ko si Mama, parang hinahawakan niya yung dibdib ko. Tapos nagugulat na lang si Mama, umaalog-alog ako, ganun. Pero yun nga, kasi nga tulog siya, hindi niya rin nalalaman. Tsaka Bakit katabi niya yung tito niyo? Hindi ko rin po alam, Papa Jack eh. Yung tito niyo ay kaano nanay mo yan? Bali, asawa po ng pinsan niya. Ano yun? Dibdib lang hinahawakan niya sa'yo o mayroon pang iba? Yun po, sa dibdib lang po yun sa tito ko. Hindi ko din po kasi in-expect yun, Papa Jack, kasi bago mangyari yun, Papa Jack, mabait kasi siya sa akin nung bata pa ako. Pero nung tumagal, sa kanya na nagagawa sa akin, parang ilang beses din, Papa Jack, na nangyari yun. Tapos hindi ko siya masabi-sabi kay Mama kasi natatakot nga ako kasi maliit pa ako ng Papa Jack eh. Hindi pa demonyo naman niya. Pero hindi ko pa, hanggang ngayon, Papa Jack, parang hindi siya maalis sa utak ko. Ganon. Tapos, Papa Ilang Jack, beses niyang ginawa yan? parang siguro
Hindi ko na alam, Papa Jack, eh, pero nakikita ko pa minsan after niyang gawin yun, nag-aalcohol siya. Nag-aano siya ng alcohol sa kamay niya after niyang gawin yun. Sorry, Papa Jack, may ask. Sige lang. Tapos Alam yun to ng po, asawa mo? wala po siyang idea. Nasasabi ko pero hindi niya po alam yung buong kwento po kasi ayoko din po kasi sumama yung loob niya sa mama ko. Okay. Bali yun, Papa Jack. After ko pong mag-grade 1 dito, nilipat naman po ako ng mama ko sa may Zambales naman po. Sa tito ko naman po yun, kapatid po ni mama. Nilipat ka niya kasi nalaman niya yung nangyayari. Hindi po, kasi po parang nagpresenta po yung kapatid niya na sige ako na lang muna mag-alaga. So hindi kay nailipat ka at lahat hindi nalaman ng nanay mo? Alam niya po, siya po nagpadala po sa akin dun. Hindi na hinawak-hawakan ka ng tito mo? Hindi po, Papa Jack. So hanggat nakalipat ka hindi niya nalaman? Hindi po. Bali nalaman niya po, malaki na po ako. Saka ako nagsabi. Eventually nasabi mo na rin? Opo. Okay, sige po. Bali, yun po, Papa Jack. Pagdating naman po dun sa tito ko, hindi naman po yung tito ko yung yung asawa niya po, may kapatid po siyang lalaki, which is parang matandang binata po. Yun naman po, Papa Jack, kapag tuwing lasing siya, kasi yung partition lang namin, Papa Jack, lang eh, parang plywood lang, tas parang may uwang siya sa taas. Ganon. Pero nung mga una, wala, Papa Jack. Nung mga tumagal na nandun ako, kasi parang grade 1, grade 2 ako hanggang grade 4. Doon po ako nag-aral sa may Zambales po. Sorry, Papa Jack. Saan sa Zambales? Sa may Santa Cruz po. Ano ba, lalagpas pa ng iba yan? Opo, mas sa dulo po siya, sa dulo. Palawig. Lampas po ng Palawig. Hindi, nanggaling akong Palawig last week eh. Okay, o Doon po tapos? siya Tapos, nag-umpisa yun, Papa Jack, na tuwing lasing siya kasi umuwi siya nun, Papa Jack, mga 2 a.m. Tapos, nakikita ko siya dun sa taas ng partition namin na sumisilip siya dun sa kwarto ko. Ako lang kasi mag-isa sa kwarto ko, Papa Jack. Tapos, magkatabi kami ng kwarto. Yun, dun nag-start yung parang bumalik yung Papa Jack, yung trauma ko dun sa tito ko. So, hindi na ako nakakatulog, Papa Jack, paggabi kasi may time na paglasing siya. Kasi ang lock lang namin nun, Papa Jack, yung alam mo po yung iniikot lang na kahoy. Uso sa probinsya, minsan nga pakong tinupi eh. Opo, tapos yung Isang alambre, gano'n, oo. Opo, tapos yung doorknob po namin nun, parang wala siyang doorknob, parang butas lang po siya. Tinatakpan ko lang siya ng tela para hindi ako makita sa loob. Tapos, ayun, Papa Jack, one time, Papa Jack, nalasing siya. Parang, inopen niya yung, nakatulog po ako, kasi Papa Jack, umabot na sa time na binabantayan ko na yung sarili ko. Ang liit-liit ko pa, Papa Jack. Naglalagay na ako ng kutsilyo sa ilalim ng unan ko sa sobrang takot ko po. Kasi nga may pinanggalingan ka na. Opo. Bali yun, Papa Jack, pag one time po na nagulat na lang ako na nasa tabi ko siya. Akala ko po na nanaginip ako kasi may humahalik na sa akin tsaka may humahawak na sa private part ko. Ganun. Ika lang. Kalma lang ako, Papa Jack. Tapos, ayun po. Trinay ko pong sabihin yun sa tito ko. Tapos, parang walang nakikinig sa akin na hindi nila ginawa ng paraan yung time na yun. Kasi Papa Jack, doon yung pinaka parang impyerno na sa buhay ko. Kasi hindi ko na po mabilang sa kamay ko yung. Pero hindi na naman po ako nagalaw.
Hindi naman po ako nagalaw. Yun na lang po yung Pero traumatic pa pinagsasalamat. rin yun, even the attempt. Opo, pero yun na lang po yung pinagsasalamat ko sa Diyos kasi walang nangyari sa akin masama pero yun masakit pa rin, Papa Jack. Tapos ayun po, yung meron pa nung time na dumadaan siya sa bintana, Papa Jack. Ganun siya kaano. Tapos yung kwarto niya kasi, Papa Jack, pag pumasok ka sa kwarto niya, alam niyo po yung mga kalendaryo na may mga sexy picture. Oo. Ganun po yung itsura ng kwarto niya. Mga kalendaryo ng alak. Opo, ganun po. Tapos, one time din, Papa Jack, nung nandun kasi yung kamag-anak nung asawa ng tito ko. So, doon ako natutulog sa labas. Sila kasi yung matutulog doon sa kwarto ko. Nandun, katabi ko pa nun yung mama nila kasi matanda na rin po yung mama nila. Tulog na tulog din po yun. Nagigising na lang din po ako na yun nga, hinahalikan niya ako, hinahawakan niya yung dibdib ko, pati yung private part ko. Tapos, Papa, yung pinakaano pa doon, yung kapatid po nun, kasi parang 5 po sila magkakapatid yung asawa po ng tito ko. Yung bilas po ba tawag doon, yung asawa ng kapatid niya. Parang inano din po ako kasi parang inuuto-uto ako nun kasi parang may anak po siya kasing 2. Tapos close na close po ako dun sa 2 bata kasi nga parang naghahanap kasi ako ng parang kapatid ko. Bata po kasi sa akin yun. Tapos one time po na natutulog ako sa may sala namin. Pumasok po siya dun sa bahay. Tapos sabi niya sa akin, punta ka sa bahay, laro kayo ng anak ko. Ilan taong ka na niyan? Grade 2 po ata ako nun or grade 3. Mga 8 or 9 years old. Opo. Okay. Tapos yun po, iyaya niya ako na magluto daw kami ng anak niya, ganyan. Siyempre ako, Papa Jack, as bata po, pumunta po ako dun sa bahay nila. Actually, tapat lang po ng bahay ng tito ko. Pagdating po dun, Papa Jack, tulog po yung 2 bata. Naku po. Tapos, pagdating po dun, pinatabi niya po ako sa kanya. Tapos, pinapahawakan niya sa akin yung private part niya po. Sinasabi niya pa sa masarap ba? Malaki ba? Mga ganyang, Papa Jack. Hindi ko alam, Papa Jack, bakit hanggang ngayon sobrang sakit pa rin pag naalala ko yung mga ganun. Kasi wala naman po ako masamang ginawa sa kanila. Tapos yun po, hindi ko po kasi nakukontak yung mama ko noon kasi parang wala naman po kasi mga gadget before. Bali, yung tito ko lang po yung may contact sa mama ko. Bali sa part na po yun, wala pong alam yung tito ko noon. Hanggang ngayon po, hindi po alam yung tito ko noon. Ang alam niya lang po yung isa, yung kasama namin sa bahay. Tapos, yung Papa Jack, halos sa buong pagtitira ko doon, halos wala akong tulog. Halos matutulog ako pag araw lang kasi pag gabi natatakot ako matulog. Hindi ko na po sinabi yun sa tito ko kasi baka hindi siya maniwala sa akin kasi yung unang sinabi ko sa kanya parang wala naman siyang ginawang solusyon. Kailan, what age ka umalis doon? Umalis po ako ng Papa Jack, parang pag grade 5 na po ako nung umuwi si mama galing ng ibang bansa po. Kasi iba po yung unang
tito ko po dito sa Quezon City. Bago po siya umalis papunta ulit ng ibang bansa, sa kanya po ako dinala sa Zambales. And then bumalik po siya nung parang pag-grade 4 na po ako. Tapos Papa Jack, nung nakita ko yung mama ko, sobrang tuwa ko kasi makakaalis na ako dun sa impyernong lugar na yun. Intindihan ko naman po si mama, kailangan niya magtrabaho para sa akin. Kasi hindi po mawala yung sama ng loob ko sa kanya kasi nung lumaki po ako, nagsabi po ako sa kanya pero ang narinig ko lang po sa kanya, hayaan mo na. Tapos yung tito ko po dito sa Quezon City, hindi po siya naniniwala kasi nga mabait po kasi yung tito ko dito sa Quezon City, kaya hindi siya naniniwala. Doon po nag-start yung sama ng loob ko po sa mama ko. Kaya simula po nun, parang hindi na po ako malapit sa mama ko. Kahit Papa Jack 24 na, pero yung hinig ng katawan ko nandito pa rin kapag nare-recall ko yung mga ganun. Buhay pa yung mga tsuhin mo na yun, yung mga demonyo na yun. Yung tito ko po dito sa Quezon City, buhay pa po. Yung dun po sa Zambales, wala na po akong balita sa kanila. Alexis? Hello? Hello po. Yeah. There's very little I can do for you other than to listen to your story. I don't know what you want to ask from me. I want to help you out. Anong tatanong mo sa akin? Hindi ko po kasi alam, Papa Jack, kung saan ako mag-i-start para mawala yung sama ng loob ko sa mama ko. Kasi ayoko po ng ganitong nararamdaman kay mama kasi nagkakaedad na rin po kasi siya. Malungkot lang po ako kasi nung time na nagsabi ako sa kanya, parang hindi siya naniniwala sa akin. Tapos may Ganda, time pa na Alexis. gusto niya po lupo. Sige, I'm sorry. Tuloy mo yung sinasabi mo. May time po kasi nung umuwi na po siya galing ibang bansa, gusto niya pa po dumalaw kami dun sa Zambales. Yung time na po yun, nasabi ko na po sa kanya lahat nun na ganun yung nangyari sa akin sa Zambales. Tapos parang nagagalit siya kasi nga ayoko sumama doon papunta sa Zambales. Pero yun, ending po, wala po akong nagawa. Pumunta po kami ulit doon. Pero yun po, salamat po na rin na wala yung isa, pero yung isa nakita ko po nung time na pumunta kami, kaya sobrang nginig ko din po nung pumunta kami doon. Alexis, anong gusto mong tanong sa akin? Yun po ba, Jack, masamang anak na po ba ako kapag gano'n na may sama ng loob ako tungkol sa mama ko na gano'n nga. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin po yung nararamdaman ko po. Isa-isahin natin, ha? Masama na bang anak ako pag mas maloob ko sa nanay ko dahil doon sa nangyari sa'yo? Tama, no? Well, ang hirap pangatwiranan nito, pero I would try sa abot na makakaya ko lang, Alexis, to interpret some things for you, okay? Opo. Baka sakaling maintindihan mo siya. Yung pagpapatawad, that will happen in your own terms. Hindi yan para idikta ng kahit sino sa'yo. Okay? Your mother had very little or few options ng panahong nag-abroad siya. Konti lang ang choice niya nun. Whether tama o mali, na iniwan ka niya at nag-abroad siya,
only time will be able to tell kung tama o mali yun. But things happen to you. And that's very unfortunate. Yung tanong mo kanina na hindi ka pinansin ng nanay mo, ikaw magsasabi sa akin dito pero itatry kong hulaan. Ha? Okay lang? Opo. Yung isa doon, wala siya rin pakialam sa'yo. At pangalawa doon, hindi niya gusto marinig kasi alam niya kasalanan niya. One of two things. Hindi ko alam kung alin doon yung totoo. Pero kung itatry kong i-base ito sa lahat ng mga nakausap ko na may same story sa iyo, madalas yung mga taong may responsibility kung bakit nauwi ang mga bagay-bagay sa ganitong pangyayari, they will disassociate themselves sa pangyayari kasi hindi nila kayang matake yung blame. But either way, ikaw bilang biktima, mahirap sa'yo to. Kasi syempre iba yung hinihingi ng puso mo, di ba? At some point, naiintindihan ko na alam ni Alexis na hindi mo na to kayang ibalik pa at mawala yung nangyari. What happened already. Tama? Opo. But I think what you're after is the acknowledgement that you were wronged and you were taken advantage of na inaantay mo manggaling sa nanay mo na hindi mo nakuha. Opo. At masakit yun. Kasi siya lang po yung inaasahan ko maniniwala sa akin, Papa Jack. Kaya po masama yung loob ko hanggang ngayon kasi ito lang po nung Pasko gusto niya pumunta kami dito, yung tito ko po dito sa Quezon City. Hindi ko nga po kayang makita yung mukha po. Well, sa part na yun, hindi mo na kailangan pilitin sarili mo. Your obligation is just to your mom. Anything beyond that, na magpapaalala sa iyo yung nangyari sa iyo, hindi mo na para pilitin ang sarili mo. Look, Alexis, you are now 24 years old. You are now your own woman. You are now a mom. You are now a wife to your husband. So, hindi ka na pwedeng pilitin makita yung mga taong alam mo na magpapaalala ng past mo. Now, question. Kung wala kang asawa, sabihin ko sa'yo, idemanda mo, ireklamo mo, lagyan mo ng record sa barangay, regardless kung may puntahan yung kaso because it happened like what? Say, 16, 15 years ago, tama? Opo. Diba? But then again, I want you to do something. That's very important. Ready ka? Opo, Papa Jack. I think this is the missing step. With everything that happened to you, I guess you have to tell your husband. I will refrain from giving you any advice because I think it's your husband's place to give you that advice, not me. Mas importanteng manggaling sa mister mo yung pwede mong gawin kaysa manggaling sa akin. Ang kaya ko lang ipayo sa'yo, tell your husband and don't stop loving your mom. Pwede naman masama loob mo sa kanya pero mahal mo siya bilang nanay. That's okay. Bakit nga pala hindi mo nasabi sa husband mo to? May part po na nahihiya ako. May part din po na parang ayoko na pong yung kasi ganito po ako, Papa Jack, pag nakukwento ko po yung ganito, ayoko po makita niya yung ganito. No, ba't ka nahihiya? Asawa mo yan. Ano pa bang hindi nakita sa'yo niyan? Nakita na niya lahat. Ayoko po kasi yung parang mainis din siya sa mama ko, yung gano'n. Well, natural yun. Ibibigay mo sa kanya reaction na yun. Hindi mo ipagdadamot sa kanya yun. Look, okay.
look at it from this angle. Nagawa mo sabihin sa akin, I'm just a friend online. Ano ba ang bag ko sa buhay mo? Wala naman. Minsan kasi Papa Jack, parang mas masarap mas nakakagaan magkwento sa taong yung alam mo yung parang di ko alam Papa Jack, yung pag hindi mo kilala. I know. But you should tell your husband. You owe that to him. Alam mo yung Alexis, I don't know. Medyo matalinghaga itong part na to. No? Alam mo ba ang pakahulugan ko ng mga bagay na lihim? Parang pasanin yan eh. No? Secrets are baggages. You want me to explain? Alexis? Ano po? Secrets are baggages, no? Ang mga lihim ang mga lihim ay bagahe yan sa buhay. No? You have two options when it comes to dealing with secrets. One, kakalimutan mo ng tuluyan as if it never happened. Number two, share the load with someone. Para dalawa kayo magpasan. And this time, I don't believe you have the ability to forget this. Bit-bit mo to eh. Because until now, you feel like you are not validated. Tama? Opo. So, patulong ka sa mister mong buhatin ito ng dalawa kayo. Minsan kasi Papa Jack, mga dati na pag-aawayan din namin ni Mama pag ganun, pag pinipilit niya po ako na kagaya nung Pasko po, yun nagkatampuhan kami kasi nga ayoko nga po pupunta dun. Nagkaroon po kami ng sagutan. Alam ba niya na yung parang ang dahilan ba tayong pumunta? O hindi mo na lang inuungkat? Alam niya po yun, Papa Jack, sinabi ko po nung time na yun. No. Kailan mo sinabi? Iba pa po yung nag-confess ako sa kanya. Iba pa po. When was that? Because you are now 24. When was that? Nung kinuha niya na po ako sa Zambales. Oh, that's a long time ago. Opo. Tapos Tell her again. Nung Pasko po, sabi ko sa kanya, alam mo naman yun Mama, di ba? Okay. Sinabi ko na sa'yo kung bakit ayokong pumunta doon. Yun po, nagkasagutan po Well, kami. you owe that to yourself. Hindi mo para pilitin sarili mo pumunta doon. Kung magtatampo nanay mo dahil hindi mo siya kayang samahan, so be it. I mean, at some point in your life, you have to protect yourself. Hindi ka para tumigil maging anak, pero kailangan mo protektahan sarili mo. Can you promise me to tell your husband? Okay po, Papa Jack. When? Siguro po baka bukas. Yeah, do it. Do it. Yun lang naman Papa Jack, kasi hindi po talaga mawala sa damdamin ko po yun na medyo masama po yung loob. Of course. Oo naman. Very understandable yan. Now, I will tell you a way to tell your husband. Ito, style na lang to ha. But please, pakinggan mo ako. Okay lang? Opo. When you tell your husband, tell it to him and ask him what you need to do. Huwag kang magsumbong na parang gusto mo makipag-away.
Okay? Okay po. Sabihin mo sa kanya, ano kayang pwede kong gawin? Kasi hanggang ngayon nararamdaman ko to. And at the same time, only if you can, apologize to him for not telling him everything. You owe that to him. Thank you, Papa Jack. Siguro po gusto ko lang nung time na yun is awayin ng mama ko yung mga gumawa nun sa akin. I think your mom is not ready to face the consequences of leaving you behind. Gusto ko lang po makita yung ipagtatanggol ako ni mama. I'm Na ganun sorry. yung ginawa nila sa akin. I'm sorry. Yeah. That would have been great. Kasi po syempre iba po yung pakiramdam pag yung nanay mo na nandyan pag ganun yung mga pangyayari. Parang may pagkukuhanan ka ng lakas ng loob. Kaso Papa Jack, hindi kasi ganun yung nakuha ko. Kaya sumama din siguro yung loob ko sa kanya. Sana, Alexis, no? Before it's too late, before you're going to lose your chance of hearing this from your mom, I hope that she explains to you her indecisions, no? Yung kanyang indecisions na wala siyang ginawa. Whether tama siya o mali, you deserve to hear that from her. Asan ang papa mo? Sa ibang bansa pa rin po. You have communications with him? Masama din po kasi loob na ni Papa nung nagka-baby po ako. Kaya wala na rin po akong contact sa kanya, Papa Jack. Kasi parang yun nga dahil sa nangyari sa akin, parang di ko na rin alam kung saan ako natungo. Pero pasalamat ko na rin po. I think I think you have a family, good family life now, tama? Po, pasalamat ko na rin po kasi yung naging partner ko po is okay po. Congratulations, at least some part of your life is stable, no? Po. Alam mo, Alexis, no, I've been doing this for 2 decades now. And there are times I know when I shouldn't give any advice. Like right now, titigil ako dun sa puntong ang gusto ko lang na ibigay sa yung payo ay tell your husband about it. I'll stop right there. Ask him what you need to do. Ask him what you can do. Okay? Po. Can you do me a favor? Yes po. Can you call me again when there's development? Po.
Can you call me again when there's development? Okay po. Oh, say hi to your husband. Thank you. Okay po, Papa Jack. I'm sorry, hanggang dito lang kaya akong ibigay sa'yo, ha? Okay po. Good morning, ma'am. Good morning, Papa Jack.